Alam mo, sa buhay, hindi talaga maiiwasan ang mga financial ups and downs. Parte yan ng realidad para sa ating lahat. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi teorya, kundi mga praktikal at agarang solusyon para malampasan ang mga hamon na yan. Simulan na natin! Okay, so marahil ay nasa sitwasyon ka ngayon na kailangan ng mabilisang solusyon. Huwag kang mag-alala, hindi mahalaga kung paano ka napunta sa puntong ito. Ang importante, ano ang mga susunod nating hakbang, at yan ang tututukan natin. So, ito ang magiging plano natin. Hinati ko ito sa 4 na pangunahing bahagi para mas madaling sundan. Mula sa pagkilala sa problema, paggamit ng mga gamit na meron ka na, pagkakita ng iyong opinyon, hanggang sa pag-aayos ng iyong kasalukuyang pananalapi para malinaw kung anong estratehiya ang pinakabagay sa iyo. Umpisahan natin sa Section 1, ang hindi maiiwasang kakulangan sa pera. Bago tayo dumiretso sa mga how-to, mahalagang kilalanin muna natin na normal itong mangyari. Hindi ito personal na pagkakamali, kundi isang hamon na mayroong mga praktikal na solusyon. Tandaan, lahat tayo sa isang punto ay mangangailangan ng suporta. Ang paghanap ng paraan tulad ng ginagawa mo ngayon ay hindi kahinaan. Sa totoo lang, yan ay pagiging madiskarte. Yan ang unang hakbang. Ngayon, tingnan na natin ang mga konkretong aksyon na pwede mong gawin. Okay, Section 2 na tayo. Gawin kita ang mga gamit. Alam mo, madalas, ang pinakamabilis na solusyon ay nasa loob na mismo ng bahay natin. Suriin natin kung paano mo mabubuksan ang nakatagong halaga ng mga bagay na pag-aari mo na. Napakasimple lang ng proseso sa mga platform tulad ng eBay. Una, gawa ka ng account. Pangalawa, kunan mo ng magandang litrato yung item. At pangatlo, i-post mo na. Pero heto ang isang pro tip. Yung hakbang 3, abangan mo yung mga tinatawag na 10p listing days. Ito yung paraan para makapagbenta ka na halos walang risk. Minimal lang ang gastos mo sa paglista, kaya malaya kang subukan kung ano ang mabebenta nang hindi ka mamumuhunan ng malaki. At hindi lang eBay ang option mo. Tandaan, may mga specialized markets para sa iba't ibang bagay. Mga luma mong telepono, may mga site para dyan. Mga CD, DVD o games, mayroon din. Ang punto dito ay ito, yung mga bagay na baka sa tingin mo ay kalat lang, may halaga yan sa iba. Kailangan mo lang talagang alamin kung saan sila hahanapin. Dumako na tayo sa Seksyong 3, bayad para sa iyong opinyon. Kung kanina pinag-usapan natin ang mga gamit, ngayon naman pag-usapan natin ang isang asset na laging nasa iyo, ang iyong oras at ang iyong pananaw. Oo, may halaga yan at may handang magbayad para dyan. Tingnan natin itong comparison. Sa isang banda, mayroon tayong online surveys. Mabilis gawin, pero kadalasan maliit lang ang balik. Sa kabilang banda, mayroon namang market research. Tingnan mo tong halimbawa, yung Saros Research, na nagbabayad ng 30 pounds hanggang 100 pounds. Sa pera natin, libo-libo na yan, para lang sa ilang oras ng opinion mo. Makikita mo, may mga high-value opportunities dyan kung alam mo lang kung saan hanapin. Isipin mo to. 100 libra, yan ay mahigit 6,000 piso, depende sa palitan ngayon. Para lang sa ilang oras ng pagbibigay ng opinyon mo. Hindi biro yan. Pinapakita nito na ang market research ay isang seryosong opsyon para sa mabilisang kita, hindi lang basta-bastang sideline. At hindi lang dyan nagtatapos. Kung mahilig kang kumuha ng litrato, pwede mong ibenta yan online. At meron ding mga sabihin na nating di pangkaraniwang paraan, tulad ng pagsali sa police ID parades. Ang punto ko rito ay maging bukas ka sa iba't ibang posibilidad. Ang skills mo at kahit ang presensya mo lang pwedeng pagkakitaan. At ngayon, para sa ating huling section, ang Section 4, matalinong pag-aayos ng pananalapi. Dito, iba ang approach. Minsan kasi ang pinakamabilis na paraan para magkapera ay hindi sa pamamagitan ng pagkita ng bago, kundi sa pagtigil sa pagkawala ng pera na meron ka na. Isipin mo ang bank account mo na parang isang harden. Yung mga nakalimutan mong subscriptions, mga damo yan. Unti-unti nilang sinisipsip ang resources na dapat sana ay napupunta sa mas mahalagang bagay. Kaya ang unang dapat gawin, isang simpleng audit. Buksan mo ang iyong bank statements, hanapin at putulin mo yung mga yan. Magugulat ka sa cash na mapapalaya mo. Bukod sa subscriptions, marami pang pwedeng i-check. Yung TV package mo, baka pwedeng i-renegotiate. Isang tawag lang yan. Gumagamit ka ba ng credit card? Baka may cashback options dyan.
At syempre, yung mga benefits mula sa gobyerno. Siguraduhin mong nakukuha mo lahat ng nararapat para sa'yo. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang disiplina, ang pagiging matalino sa pagmamanage ng iyong finances. So, ano ang takeaway natin sa lahat ng ito? Ito yon, nariyan ang mga oportunidad. Nasa paligid lang natin, online man o offline. Ang kailangan lang talaga ay ang kaunting pananaliksik at ang kagustuhang kumilos. Posible ang mabilis na resulta kung mayroong kang tamang diskarte. At dito tayo magtatapos. Ngayon, ang bola ay nasa iyo na. Sa lahat ng napag-usapan natin, ano ang isang konkretong hakbang na gagawin mo ngayon din? Tandaan, ang kaalaman walang silbihan kung hindi isasagawa. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa action.